Great day, mabuhay! Ito na ang Pocology, kung saan ang bawat salita ay may laman, bawat tanong may saysay. At bawat punchline may pak. Hustisya. Huwag ipagrab sa Hague. Let's just say, hypothetically lang ha, guilty nga si dating Pangulong Duterte. Kung ganun, mas okay sana kung dito siya nilitis. Dito sa Pinas. Sa sariling atin, hindi sa bansa ng mga Dutch na mas sanay sa gatas at tulips kaysa sa extrajudicial killings. Kasi andito ang krimen. Andito ang ebidensya. Andito ang testigo. At andito rin ang marites na updated sa proceedings kahit walang subpena. Pero hindi eh. Ayun na nga, Hague na ang eksena, parang international franchise ng ipaglaban mo. Pero walang Joel Torre. Nasaan ang due process kahit na masama ang loob mo? O galit ka sa ginawa ng isang leader kung hindi dadaan sa tamang proseso. Parang sinabawan mo ng suka ang sinigang. Hindi tama, hindi masarap, at hindi makatarungan. Warrant baka mo. Local judge, local court, local warrant dapat. Hindi yung parang dineport lang sa kasalanang hindi pa napapatunayan. Kasi kahit demonyo, may karapatang legal. At iyan ang essence ng demokrasya. Eh kung sabihin ng Supreme Court, oops, violation yan. So ano ngayon? Susundin ba ng executive branch ang hatol ng Supreme Court? Magpapadala ba sila ng search party with matching pasalubong para kay Duterte sa Hague? Kuya ICC, pakisuyo lang po, pabalik ng Pilipinas yung pasahero namin. Hindi po siya booked one way. Pero paano kung umayaw ang Hague? Paano kung sabihin ng ICC? Sorry, pero di namin siya ibabalik. Ayun na. Huwag na tayong magtaka kung sumabog ang memes. Pinas, rehiyon na lang ng Netherlands. Kasi kapag hindi na natin kayang panagutin ang sarili nating mga leader, para na rin nating sinabing, sorry, hindi na kami marunong magtuwid ng mali. Kaya kayo na po bahala. And that, mga kaibigan, is a national surrender. Wrapped in apathy, served with shame. Pochology advice. Kapag hindi mo kayang humusga sa sarili mong bahay, huwag mong iasa sa kapitbahay ang paglinis ng kalat mo. Ang bansa ay may dangal, pero pag diniktahan na tayo ng ibang bansa, kung paano natin itutuwid ang sarili nating mali. Parang sinabi na rin natin, sige na nga, kami na ang walang bayag. So anong gagawin mo? Manonood ka na lang ba? Magko-comment ka lang ba ng sad reacts only habang kumakain ng fishball? O magiging critical ka? Magtatanong, mag-iisip, magiging Pilipino hindi lang sa salita, kundi sa prinsipyo, kasi sa huli ang demokrasya ay hindi binubuo ng katahimikan. Ito ay binubuo ng boses na may laman, utak na hindi tinatamad, at pusong handang ipaglaban ng tama. So mga kababayan, gamitin ang utak, buksan ang puso, at huwag maging uto-uto. At kung gusto mo ng Voice Master Edition nito, sabihin mo lang, kasi pag ang boses may saysay, ang katotohanan ay laging may laban.